Hello mga ka-Nerd Feel, ito nga pala ang Infinix Hot 60i 5G. Ang isa sa pinakabagong budget-friendly phone ngayon ni Infinix sa taong 2025. At sa video ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang meron sa phone na to at ano kaya ang aasahan natin pagdating sa kanyang design, specifications, and performance. At lahat ng yan ay pag-uusapan kaagad natin pagkatapos ng ating intro. Okay, simulan muna natin dito sa kanyang inclusions out of the box kung saan meron itong hard plastic case, SIM ejector tool, documentation, USB A to C cable, charging brick, and of course itong ating smartphone. At meron lamang itong isang variants na available sa market which is 4 gig of RAM and 128 gigabytes of internal storage. At pagdating naman sa kanyang colorway, meron naman itong apat na kulay, sleek black, monsoon green, plum red, and shadow blue. At nung binili ko ito sa online market ay nagkakalaga lamang ito below 5,000 peso. At para naman sa mga gustong mag-order nito sa online, yung link natin ay nasa baba ng ating description. Now, pag-usapan naman natin ang design ng phone na to. Unang-una na mapapansin natin dito ay yung design nito sa harap. Kung saan makikita natin dito na naka-water drop design pa yung camera nito which is outdated na sa taong 2025. At may makapal na bezel din dito sa upper portion at sa may bandang chin part. Pero pagdating naman dito sa likod na bahagi, bumawi naman sila kung saan ay may similarity ang design nito kay iPhone Air. Naka-horizontal ang camera module at may dalawang lente ng camera which is ang kanyang main camera and auxiliary lens. At sa katabi naman nito ay ang kanyang LED flash. Pagdating naman sa texture nito sa likod and frame, ito ay naka-matte finish, hindi kapitin ng alikabok and fingerprint. At may IP64 rating na din which is water and dust resistance. Kung sakaling matapunan man ng tubig or nailagay man natin ito sa malikabok na lugar, ay may peace of mind tayo na hindi kaagad mapapasukan ng alikabok or anumang liquid yung loob ng phone natin. Now, malipat naman tayo dito sa right side kung saan nandito ang kanyang volume button and power button slash ito na din ang nagsisilbing fingerprint scanner ng phone natin. And yes, napaka-responsive and accurate nito. Isang lapat lang natin sa ating fingerprint, nag-a-unlock naman. At dito naman sa taas, nandito ang kanyang single speaker at kahit na naka-single speaker lamang ang phone na to, while malakas naman ang kanyang tunog at okay naman ang kanyang audio quality. Okay, mapunta naman tayo dito sa ibabang part. Nandito ang kanyang audio jack, microphone, and USB port. Sa left side naman, nandito ang kanyang SIM tray, which is naka-triple slot pa din. Kaya pwede tayong makapaglagay ng dalawang nano SIM and micro SD card. At pagdating naman dito sa kanyang internet speed, malakas naman sumagap ng signal, umabot ng 200 to 300 Mbps yung naging result nito gamit lamang ang mobile data. At kapag sa Wi-Fi naman, umabot hanggang 300 to 400 Mbps. At dyan sa result na yan ay makikita talaga natin na maaasahan pagdating sa internet speed ng phone na to at wala tayong magiging problema kung gagamitin man natin ay mobile data or Wi-Fi. Moving on naman tayo dito sa kanyang display kung saan meron itong 6.75-inch IPS display, may 720p resolution, may 670 nits peak of brightness and 120 Hz max screen refresh rate. Pagdating sa kanyang display, wala naman tayong magiging problema dito at kahit papano makakapanood naman tayo sa ating mga paboritong movies on content sa mga paborito nating social media platform. Yun nga lang, hindi ganun ka-sharp and vibrant ng kanyang display which is acceptable naman yan para sa kanyang presyo. At isa pa sa napansin ko sa phone na to na mahina talaga ang kanyang brightness kumpara sa ibang entry-level phones na nasubukan natin. At nung ginamit ko nga ito sa outdoor at sa katirikan pa ng araw, medyo hirap na makita ang kanyang display. Kinakailangan ko patakpan yung screen para makita talaga yung mismong display or mabasa yung mga notification. Kaya kung gagamitin mo man ito sa paglalaro or sa panonood ng movies, ay mas mainam na nasisilungan talaga natin ang screen or sa indoor nyo na lang gamitin ito para naman visible talaga ang kanyang display. At pagdating naman dito sa kanyang screen refresh rate, smooth naman yung pag-scroll ko dito at umabot naman talaga ng 120 Hz screen refresh rate at kapag walang motions naman dito sa kanyang screen ay kusang bumababa naman down to 60 Hz refresh rate. At dahil dyan
ay mas makakatipid tayo pagdating sa battery consumption. At siya nga pala, pagdating sa battery capacity ni Infinix Hot 60i 5G ay maasahan natin na long-lasting or buong araw natin na magagamit ito dahil sa meron itong 6,000 mAh battery capacity. At dito nga sa PCMark battery test, umabot ng almost 18 hours yung naging result nito, which is isa sa indication na makunat ang battery performance ng isang smartphone. Pero pagdating nga lang sa kanyang charging speed, medyo downside ito dahil meron lamang itong mabagal na charging speed, which is 18 watts at umabot ng 2 hours and 10 minutes bago ito ma-fully charge from 20% to 100%. Usapang camera naman tayo kung saan meron itong 50 megapixel main shooter and 5 megapixel naman dito sa front-facing camera. At ito yung mga sample shots natin. Pagdating naman sa kanyang video resolution, kayang mag-record nito sa rear camera ng 1080 at 60 frames per second and maximum resolution 2K at 30 frames per second. At dito naman sa harap, 1080 at 30 frames per second up to 2K at 30 frames per second. At wala itong ultra steady or video stabilization kaya makikita talaga natin na maalog yung video footage at nung kinuhanan ko ang video nito ay hawak ko lamang itong smartphone. Okay, moving forward naman tayo sa performance ni Infinix Hot 60i 5G kung saan naka XOS 15 and Android 15 na ito out of the box. At pagdating naman sa kanyang chipset, naka Mediatek Dimensity 6400 6 nanometer at may GPU na Mali G52 MC2. At yung Antutu score nito sa latest Antutu app ay nasa 546,000. And based on my experience sa paggamit dito sa phone na to, okay naman ang kanyang performance pagdating sa social media application, YouTube, TikTok, Facebook, online banking, or GCash. Smooth na smooth yan. And in terms of gaming performance naman, ay playable and smooth din naman sa mga light games kagaya dito sa Mobile Legends. At yung graphical settings nito, ultra ang kanyang map quality, standard yung model quality, naka-high ang kanyang effects, high din ang kanyang frame rate, at HD naman pagdating dito sa kanyang resolution. At dito sa actual game test natin, nakakasabay din naman tayo sa pagbato ng skills at kahit na madaming animation ang nangyayari dito sa ating laro, ay so far wala namang malalang frame drop na nangyari. At pansin ko din na hindi ako nakakaramdam ng sobrang pag-init nitong ating device. Now, kapag sa COD Mobile naman, playable pa din naman at may konting frame drop nga lang tayong na-experience habang naglalaro. Pero hindi naman masyadong malala and so far, okay din ang kanyang performance. At nakakasabay din naman tayo kahit na intense na yung nagaganap na bakbakan dito. At sa nakikita nyo dito sa ating graphics quality, saktuhan lang din, hindi ganun kaganda, pero para sa akin, pasado naman. At kung sa tingin mo ay pasado naman para sa iyo ang graphics quality nito at kanyang performance, well, idagdag mo na itong si Infinix Hot 60i 5G sa iyong list na pagpipilian mong bilhin. And that's all for today mga ka-Android Feel at sana nakatulong ang video ito and see you on my next review.